Shito no Isho, Cycle of Life. Ikaw ay pinanganak pa lang, ano yung verb nun? Umare, Marimas. umaremas. Yang tawag sa atin, tayo ay Aka-chan. Yan. Tayo ay Yan po. nag-nursery school, no? 3 years old. So, Hui Kuen ang tawag sa nursery. Tapos, kindergarten ka, 4 years old yata, no? Or 5 years old. So, Yochi Yan. Ken. Okay, nung 6 years old tayo, tayo ay tinatawag na Kodomo. So, pumapasok na tayo sa grade 1, yung elementary school, yun ang tinatawag na Shogako. Ayan. Tapos, yung first year hanggang third year, junior Opo. high school, Shugako. Fourth year high school hanggang grade 12, ito na po yung senior. Koto Gako. So, 18 ka na, gagraduate ka na ng high school. Dati kasi, di naman tayo grade 12 eh, tayo ay hanggang fourth year lang, no? So, pag 18, college ka na. Ang tawag po sa 18 youth na siya, seinen. Kapag kumuha ka ng 4 years course, ito yon Daigaku. So, 22 ka matatapos. Ano? Yan. Junior college ang tawag sa'yo, Tanday. Pagka postgraduate course, 2 to 6 years siya, Daigakuin. Okay, so after nun, 24 ka na, syempre magtatrabaho ka na niyan, no? Ang tawag sa graduation, Gakko Demas. Graduate ka na, so anong gagawin mo ngayon? Pagka-graduate ka na, alam mo, tatambay ka, no? Ang tatambay ka dyan, no? Kawawa naman yung magulang mo, no? Paaral sa kaya yun, ano? Okay, so get a job. Tatrabaho ka na, tawag doon, Shushoku Shimas. Ayan, ewan ko lang ha, 25 years old, nagkaroon ka ng trabaho, nakapag-ipon ka ng 5 taon, syempre kahit papaano, bibigay ka naman sa magulang mo kahit pakunti-kunti lang, no? Kunti-kunti lang, pwede na yun. 30 years old ka na, nakaisip ka na magpakasal, minasan, ano, kay Conchimas. 31 siguro, magkakaroon ka na ng anak, yan na po yung kodomo, umarimas, ayan. Magkakaroon ka na rin ng sarili mong pamilya, no? 40 years old sa Japan, yung middle age, ang tawag doon ay chunen. Chunen, sa Japan kasi dito po nagsisimula yung manlamig sa kanilang asawa. Na reconsummas. Tapos magpapakasal na naman sila ng panibago mina pag na doon nga uso divorce dito. Hindi no. Dito kasi tumututol ang Katoliko eh. Pero kasuot naman sa Bible din kasi na kapag pinagsama, eh bawal paghiwalay ng tao. Nakasulat kasi yun eh, no? Pag pinagsama kayong dalawa, hindi kayo pwedeng paghiwalayan ng tao. Maliban na lang kung nangalun niya yung isa. Pag nangalun niya yung isa, hindi ka pa rin pwedeng mag-asawa. Pag nangalun niya yung isa, hindi ka pwedeng mag-asawa, minsan, no? Kasi pag nag-asawa ka, mangangalun niya ka rin. Ay, nakiapid ka rin. Ganun sa Biblia, eh, no? Pero kung namatay na yon, ayun, malaya ka na. Pwede ka na ulit mag-asawa. Pag nagpakasal ka ulit, saikon na yon. Okay, so 60 years old ka na, minasang dito na pumapasok si senior, no? Senior ka na. So magre-retired ka na, Shigoto Yamemas. Yan, lahat tayo pupunta dyan, ano? Punta tayo sa 40, pupunta tayo sa pagiging 60. Lalo na pag pupunta na tayo sa 70. Ayan, Orojin, minasang ano, ang tawag sa matanda, Okay. tumanda na babae, tumanda na lalaki, 70 ka na, Rojin ang tawag sa'yo. Pero minasan ha, ang advice ko dyan, kapag yung nasa Japan ka, actual na nasa Japan ka at 70 na, wag mong tatawaging Rojin yung matanda. Kasi masyado siyang direct to the point. Para siyang nakakabastos. Minasang pag Rojin, sinabi, Rojin desne. Kaya ganon, para siya nakakabastos. Mas maganda, mas formal yung Otoshiyori. Yan. Okay, so 70 ka na, matanda ka na sa Japan, ayan na, nagdidilig ka na lang ng halaman, ano. So dito na naghihintay ka na ng iyong kapahingahan. So darating tayo dyan, ano, kasi wala naman talagang makakaligtas sa kapahingahan, eh, no? Lahat talaga tayo dadaan sa ganyan. Ayan na, meron ka ng angel sa ulo. Ayun na na, lumilipad ka na. Kaya na, yan ang tinatawag na shinu. Pero yung espiritu mo naman, ano yun? Babalik naman sa may likha, no? Babalik yung espiritu mo, tapos kung ikaw ay mabuti, nasa ilalim ka ng dambana ng altar dun sa langit. Naghihintay ka na lang ng paghuhukom. Kung ikaw naman ay masama, meron daw tinatawag na espiritu ng bilanggo, no? Na doon pumunta si Jesus Christ nung namatay, no? Na pinangaral niya yung salita ng Diyos doon sa bilanggo ng mga espiritu. Walang makakaligtas sa araw ng paghuhukom. Kahit hindi ka nakapakinig ng salita,
huhukuman ka pa rin. Huhukuman tayo ng Diyos sa gawa eh. 'Di ba sabi pag nanampalataya ka, ligtas ka na, 'di ba? 'Di ba pati yung demonyo nanampalataya din? Nananampalataya din ng demonyo pero impyerno pa rin sila. Ano, hindi lang pananampalataya, syempre, ano, gagawa ka rin talaga, no? Ayan. So, mabuting gawa yung gagawin mo, hindi masamang gawa. Langan ligtas ka na, masamang gawa pa yung gagawin mo. 'Di ba? Ligtas ka na eh, nanampalataya ka na, di syempre, mabuting gawa. Eh kung nanampalataya ka, puro masama, ang hahatulan yung gawa. Eh, kung Mm. marami kang gawang mali, kasalanan, patay ka.